Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong sabi ng INC po rito ay yan. Dapat daw po itong ICI, yung investigation nila, ay isa publiko. Sabi rito Iglesia ni Cristo nanawagan na isa publiko ni Marcos Jr. ang investigasyon ng ICC. I totally agree. Bakit po? Sapagkat nung tayo po'y pinagnakawan ng mga politiko na to, nung tayo ay kanilang mihinokus-pokus sa Kamara at dyan sa Senado, at nakaabang itong mga dami nila, itong mga kasabwat na dami, mga accessory nila dyan sa Pandarambong, sa Kabanang Bayan, wala tayong kaalam-alam. Palihim sa atin. Akala pa natin matitino na sila. Akala pa natin maayos ang kanilang pagsisilbi. Kung sa bagay, kung yung corrupt yung nakaraang mga administrasyon, 'di ba? O yung nakaraang administrasyon, sila din naman yung mga mambabatas. 'Di ba? Ay nako, ganoon din 'yun, di nakakapagtaka ngayon, ganoon pa rin. Pabor po ko talaga diyan na dapat na ispubliko 'yan. Yang investigation ng ICI. Ngayon, meron din pong hindi tayo dapat makalimutan dito dahil po rito sa revelasyon na ito na mukha talagang may katotohanan sa aking palagay kasi bago po yung araw na September 21, ilang araw doon yung mga DDS Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Tapos sinasabi rin nila retired General Pokis na bukas darating dito yung iba't ibang leader ng relihiyon, bla bla bla. May mga ganon. Aba, yun pala. Nababanggit dito yung kanilang samahan, yung kanilang simbahan. Kung sino roon sa admin nila ang sumang-ayon sa kudeta laban kay PBBM at iluklok si Sara. Ayaw nila i-install si Sara. Anong gusto nila? At nilabas ni Manny Mogato, nag-iisang Pulitzer Prize award din natin, yung information niya of what is happening. Inside the military. Na merong sections ng military na gusto mag-withdraw ng support. Yung inuulit ng mga Duterte na withdrawal ng support, merong tumatangkilik sa loob. Yon, merong tumatangkilik sa loob ng AFP. Meron doon tandaan natin yan. So hindi po solid ang AFP na neutral sila. Ng military. Yun ang sinabi niya. Last minute daw ay hindi natuloy dahil isang malaking religious group ang umatras. Dahil ang gusto nila ay i-install si Sara. At hindi pumayag yung mga plotters. Yan. Siya nagbanggit religious group lang, malaking religious group. Kaya yung mga grupo nila nasa Gate 4 ng Aguinaldo, they were supposed to be supported by 50,000 from 50,000. this religious group. Luneta dapat pupunta 500,000. Wow, Luneta kalahating milyon. So parang nung January 13, napuno yung Luneta. Yun yung pupunta sa Luneta. Hindi itong mga anarchist, gangsta. Okay, so ang malinaw rito sinasabi niya, yung grupo na ipapadala ng INC, ng religious organization na yan, ay hindi po kasama yung mga nanggulo, yung mga anarchist. Okay? So kanino kaya galing yung mga anarchist? Na grupo. Sino ang nagpondo sa kanila? Yun yung mga nakamaskara Yun yung mga mga nagsamantala doon sa isinusulong ng mga rapper na dapat nakamask, 'di ba? Nakatago yung identity mo, kaya tuloy sabi ng iba, nung tinatanong bakit ka nakamask? Syempre, para no face, no case. Okay. Jeng-jeng. Tawag. Jeng-jeng mo. Naluso mga bahay nila Diskaya. Isipin mo, dadamay ang mga pupuntang INC doon sa venue. Tapos biglang merong halo doon sa lugar mambabato ng molotov sa bahay nila Saldico ni Martin Romualdez.
Yung doon sa may Forbes, ang daanan sa may Buendia. Nako, hindi ho pala kailangan doon ang ano, wala ho palang gate na papasukan. Wala nga village gate. Pag doon ka dumaan through EDSA, pakanan, pagka papunta ka ng northbound from south, dire-diretso ka lang, madadaanan mo yung bahay ni Martin Romualdez. Dumadaan yung mga truck, taxi, yung mga motorcycle, yung mga angkas, kung ano, dumadaan doon. So yun, yung mga lulusubin pala. Kaya pala nagtaasan sila ng mga gate at repacking ng bahay. Si Saldico. Nila Saldico, Saldico, at yeah. Martin Romualdez, no? Pero hindi nga nag-push through dahil hindi nila tinanggap yung proposal na kung manalo, i-install si Sara. No? Kaya, Interesting. pero sinagot yan ni Ayun. So, hindi raw tumuloy etong religious organization na to. Diba? So, ibig sabihin dito, nagbigay ng lakas ng loob, kaya pala etong mga DDS, dati nagrarally ang mga yan dyan sa sa South Wing sa tapat, yung Batasan Police Station doon, tapat ng House of Representatives. Doon lang yan nagrarally sila. Nangaharang ng mga sasakyan, ng mga pumapasok sa Kongreso, binabato nila. Ilang araw yan doon sila. Yung iba doon na naninirahan. Diba? Lumayo na sila ron sa kuta nila sa Robinson's Galleria sa Ortigas. Tapos napansin ko noon, biglang nagmarch sila. At doon na nga po nagbabad sa Gate 4 ng Camp Aguinaldo. Bakit? Tuloy-tuloy, doon na tumira sa bangketa yung iba. So, meron pala silang pinaguhugutan ng pag-asa na kung itong religious organization na to, sinasabi ng INC, nagpakita. Kaso ang gustong mangyari nila ay mapatalsik si PBBM, magkaroon ng kudeta. At yung kudeta na to ng nasa 300 na mga kasundaluhan, si Sara Duterte ang kanilang kumbaga magre-revolutionary government at magtatakda ng interim government. At si Sara yung kanilang ipupwesto, ganon. Hindi interim government, kung hindi kudeta lang katulad ng kay Gloria Arroyo, hindi yung Marcos Aquino noon, hindi. Gloria Arroyo versus ERAP, ganon. 'Di ba? Hindi pumayag daw yung mga coup plotters. So, ibig sabihin, yung 300 na coup plotters sa loob ng AFP, active yung mga yan. September 21 yan, John Paul. At kaya nga minsan nagtanong ako sabi ko yung INC hindi ba sasama? Kasi may nagsabi sa akin na sa INC raw sila, wala raw silang pagsamba ng araw na yan. Parang Webes, Saturday. Pagdating nung Sunday, wala. Kaya sabi ko, hindi ba kayo kasama dito? Hindi daw, sabi nung iba. Pero ngayon, ito yung balita na dapat dito maimbestigahan sila. Bakit, di ba? Nagtangka kayo na kumbinsihin etong mga coup plotters na pabagsakin ang gobyerno at ang ipalit sa Pangulo ay si Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Dalawang bagay po kasi nalalabag nila dyan. Yan ay kung totoo ha. Unang-una, paglabag po yan sa Biblia. Dahil ang tutos doon ay igalang mo ang pamahalaan. Hindi ho pagalang yan. Buti sana kung yung pamahalaan natin patay dito, patay doon. 'Di ba? Yung issue ng korupsyon, bago sila mag-rally, in-address na ng Pangulo. Tapos mabuti po sana kung ang hangad lamang nila ay hindi po may politiko na iuupo, ipapalit. Kung hindi, magkaroon tayo ng interim government for the time being, hawakan ito ng hindi kabilang doon sa nagbabangayang angkan ng mga Marcos at ng mga Duterte. 'Di ba? Somebody who is neutral pero capable for the time being hanggang sa hindi tayo nakakapag-create o nagkakaroon ng bagong gobyerno. Sa tingin ko mas okay pa 'yun 'Di ba? Pero yung ganyang partisan, ay nako. Paglabag yan. Pangalawa, ang pangalawa po rito, yung sa constitution natin, yung separation of church and the state.
paglabag din yan. Oh. Diba? Ang gobyerno, hindi po lumalabag eh. Na, hindi nga sila binubuwisan lahat ng simbahan. Hindi binubuwisan. Oh. Exempted sila. Hindi sila dinidiktahan kung sino yung ipupwesto mo dyan. Diba? Maski sa mga Katoliko, sa born again, walang ganon. Pero itong ginagawa na buti sana rin kung yung ini-endorso matitino lahat eh. Kaya ang kapansin-pansin, halos lahat, parang 99% ng inendorso nila naging peste sa Pilipinas eh. Nasaan ba ang gabay dyan? Di ba? Sabi nga falsis in una, falsis in omnibus. Di ba? Kung mali sa una, mali-mali na rin yan hanggang sa dulo. Kaya ganoon ang epekto. Kasi may mga nasa Biblia na nalalabag at batas ng Pilipinas mismo ang nalalabag. Kung ganoon lang din, tanggalin na natin yung separation of church and the state. Magbayad na kayong lahat, religious organization, ng taxes, income tax. 'Di ba? Total sinabi ng Panginoong Hesus yan eh. Doon sa templo, sabi niya, tignan natin sino yung nasa pera. Ibigay ang kay Julius Caesar, ang sa Caesar ay sa Caesar. Di ba? Ganun na. Inuutos niya na yan eh. Ay, nako. Kaya, para sa akin, dapat din silang maimbestigahan dyan. At ngayon, parang tipong, kasi nung nakaraan, wala silang mga salita tungkol dyan eh. Di ba? Walang ngayon biglang nag-iingay at sinasabi na na dapat IC, yung ganun. Tuloy mo na natin to. Gibo, Secretary Gibo at saka ni Browner sa Inquirer. No? Kaya ang problema kasi sa atin, justices, sometimes when there is smoke, there is fire. No? At sabi ng Malacanang, si John Vic mismo, sinabi niya, they were out to burn Malacanang. Si Yusek Claire Castro, inamin niya, they were out to burn Malacanang. Wait, but Guasio said, candle vigil daw. Di ba? Yun yung problema dun eh. Kasi kapag may mga ganyang kaguluhan na nangyari, damay-damay kayong lahat dyan. Hindi po pwede na hindi ako kasali dun eh. Bakit? Kasi, ganito yan eh. Dahil sa pagsama-sama together, alam nilang lahat yan na may mga kasama sila, may mga kasabot silang malalaki. Lumalakas ang loob ng mga to, ng mga gagawa ng kalokohan. Pero the good thing is, hindi sila tumuloy magpadala ng tao. 'Di ba? Kasi kung nagtuloy magpadala ng tao yan, naku po, maraming baka masaktan sa kanila. Yung mga miyembro nila, hindi naman makikipagpatayan yan eh. Hindi makikipagpatayan yan. Nasubukan ko na yan nung failed EDSA Tres. Napakarami namin, ingay namin sa EDSA, sa Ortigas. Pagdating nung ikahuling araw, nung lusubi na namin si Gloria Arroyo, nawala na yan, pinauwi na sila. Diba? So paano yung mga posibleng madamay sa kaguluhan doon? Mga matitinong tao, mga nagtatrabaho yung mga yan. Alam nyo na ako yung nasa call center, when I'm handling team, mas preferred ko yung mga miyembro ng INC, ng mga born again, mas preferred ko sila. They're very diligent. Yun nga lang, hindi mo sila pwedeng mabigyan ng schedule na tatama sa oras ng kanilang pagsamba. Ganun sa kanila, pati sa mga Jehovah's Witnesses, hindi po pwede. Diba? Kaya, hindi nila dapat nilalabag yan. Total proven naman na ang kanilang ini-endorso. Sana yung mga miyembro nag-iisip din. At ipilit nila na tigilan na yung pag-i-endorso dahil proven na hindi naman kayo nakakapag-endorso na nagiging matino ang resulta sa bayan. Ang pinaka-worst nga yung nakaraang administration, talamak ang killing. Tapos etong sa administrasyon ngayon, talamak ang korupsyon. Di ba? Kung nandun ang basbas ng langit, ay nako. Sa mga members, tingnan ninyo dapat. Pag-isip kayong maigi. Hindi po kasi tama yung katulad dati, minarinig akong ganyan. Itong 2025 election, ang sabi, sa amin kasi di ba nagalit ako bakit ang inendorso, silang ganito, hindi inendorso. Lalo noong 2022, bakit hindi inendorso si ganito, hindi inendorso si ganon. Sabi nila sa akin, kasi ganito yan kami, kung sino yung inendorso, dun lang kami.
Kahit na ang suporta namin dun sa kalaban nila, iboboto namin yan sa ngalan ng pagkakaisa. Kahit mauwi tayo sa kaguluhan, kahit ano pang kahantungan, sabi sa akin ng kausap ko, kahit ano pang kahantungan ng Pilipinas, hanggang dun lang kami. Wala kaming pakialam na kung magkagulo pa. Problema na yan ng mga politiko. Tayo yung mga apektuhan, problema natin yan. Basta kami, ganun lang talaga, pagkakaisa lang namin, problema na nila yan. Basta kami nagkaisa kung sino yung inuso sa aming iboboto namin. Mali. 'Di ba? Ganun pa rin yun. Ang totoo, panahon ni Digong, ang korupsyon, hindi naman po walang pamahalaan na may monopolya ng korupsyon. Ang pinagkaiba po nila, yung pagkatalamak. Ngayon po ang pinaka-peak na ngayon nandito yung epekto. Isipin mo lang 5,500, 9,000 na nga na flood control project sa PBBM, hindi nararamdaman ng taong bayan. 9,000 na yan or 10,000 na. Hindi nararamdaman. Bakit? Ini-repair lang pala yung mga unang mga flood control projects, yung mga existing. Buti pa nung panahon ni Duterte, may existing na ginawa substandard. Tapos panahon ni PBBM, ni-repair. Tapos nagtayo sila ng flood control din nila. Mula doon sa mga dating ghost flood control projects sa panahon ni Duterte. Sa panahon ni PBBM, tinayuan nila, substandard pa rin. Kaya pala yung mga flood control, putol-putol, hindi isang buuhan. 'Di ba? Ay, nako. Tama-tama naman itong sinabi rito. Kailangang mapanagot ang pinakaugat ng pagnanakaw ng daan-daang bilyon sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mamamayan. 'Di ba? Ako, totally agree ako talaga dyan. Sabi ko nga, kahit sino pa yan na nasa pamahalaan, basta tama ang ebidensya, sapat ang ebidensya, dapat mapatawan ng parusa. Yan. Agree ako dyan. Sabi, INC wants Senate flood control probe to go on. ICI hearings publicized. I totally agree din. Diba? Pero kung si Marcoleta, sabi nila, babalik daw ang tiwala ng bayan. Dyan sa Blue Ribbon kapag binalik kay Marcoleta. Halo? Hindi nga katiwa-tiwala eh. Nung kay Marcoleta, halatang may pinoprotektahan. Ang style kasi ni Marcoleta, ang drive niya, tutumbukin niya, sasagasaan niya na agad si Martin Romualdez at saka etong si Saldico. Hindi ko sinasabing malinis yung dalawa ha, pero ang napansin ko lang kasi gano'n eh. Tignan nyo, inilabas, hindi nakatiis. Inilabas si Gutesa. Di ba? Nilabas na si Gutesa. Ayun nga isang problema diyan sa INC. Hindi sila nagwala yung talamak. 'Di ba na korupsyon noon diyan sa COVID-19. Yung overpricing diyan sa Pharmally. Tahimik sila. 'Di ba? Bias nga No. Kasi siguro ayaw nilang mapahiya sa panahon ni Digong, baka magalit si Digong sa kanila. Bigla silang 'di ba? Bigla silang kalabanin. Hindi nila kayanin si Digong. Isipin mo naman, kahit na ganong ginagawa ni Digong, ini-endorso nila. Kill. Diba? Nagkapatayan na, wala na silang imik. Diba? Sayang naman ito. Sabi ni Attorney Claire. Sabi niya, Palace Eyes Edition, Treason Raps. Sabihin, tinitingnan daw po ng palasyo ang pagsasampa ng mga kaso ng sedisyon at pagtataksil sa bayan. Wala tayong pwedeng masampahan ng treason. Kasi ang treason po ay wartime po yan. Pagka panahon ng gyera, doon lamang yan. Yun din yung pananaw ko .
Parang gusto kung ano magdikta kung ano yung gusto nila. Bumabalik tayo sa panahon ng mga Kastila niyan eh. Na ganyan. Alam niyo ba kung ba't nagkaroon ng provision sa Constitution ko na paghihiwalay ng simbahan at ng Estado? Ito po ay dahil sa nung araw rampant ang pangingialam ng simbahang Katoliko na gamit sila yung mga instrumento ng Espanya sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Oh, na hindi nagugustuhan ng mga Pilipino. Kaya kalauna, na magkaroon na tayo ng sariling republika, itinakda yung separation ng dalawa. Or kung lalabagin yan, na kinakailangan magbuwis. At yung mga lupain nila, lilimitahan sila ng gobyerno.